Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Deadline ng PUV consolidation. Pinalawig ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang katapusan ng Abril. House Speaker Martin Romualdez, unity ang mensahe sa mga senador na bumibira sa kanya tungkol sa People's Initiative. Pahayag ni Vice President Sara Duterte na tatakbo raw siya sa susunod eleksyon, taken out of context daw. Pagdinig ng Senado tungkol sa umuning mga pang-aabuso sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, tinawag na bogus ni Pastor Apollo Kibuloy. May hamon naman Senator Risa Ontiveros. Mga pangunahing dam sa Luzon, kabilang ang Angat Dam, bumababa ang level ng tubig dahil sa El Nino. At pagiging sweet at pangmalakas ang acting ni na IU at PTSD sa isang bagong music video, trending. Pinalawig ni Pangulong Bongbong Marcos ang deadline ng PUV consolidation hanggang sa katapusan ng Abril. Pero ang mga jeepney driver at operator gusto pa ring tuluyang ipabasura ang PUV modernization program. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Pagkatapos ng kaliwat kanang protesta at tigil pasada para ipanawagang suspendihin ang January 31 deadline ng consolidation o pagsali ng mga jeepney driver at operator sa mga kooperatiba bilang bahagi ng PUV modernization program, sa wakas, pinakinggan na sila ng Malacanang. Pinalawig ng 3 buwan ang consolidation. Ayon sa Presidential Communications Office, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista na i-extend ang consolidation hanggang April 30. Pagkakataon daw ito para makapag-consolidate ang mga hindi umabot sa cut-off. Nagbunyi naman sa harap ng kamera ang mga operator at driver na kinausap ni House Speaker Martin Romualdez bago nagbaba ng direktiba ang Pangulo. Pero panawagan nilang tuluyang ibasura ang PUV modernization program. Mas ang panawagan natin kay BBM ay hindi kailangan yung usapin ng extension. Ang kailangan natin ay ibasura ang bugos at tuwad na programa ng PUV-MP o yung bugos na programa ng modernization program. Dahil sinasabi nga natin sa kanina ay yung 3 buwan ay panibagong pahirap o panibagong torture sa ating mga driver at mga operator dahil 90 days lang ang 3 buwan. Itong PUV-MP ang meaning pyramiding utility vehicle modernization program at hindi ito tunay na pagbabago sa sektor ng transportasyon kundi ito ay isang corruption lamang sa hanay ng transportasyon na magpapahirap sa mga drivers at operators, lalong-lalo na sa mananakay. Kanina lang naghain ng resolusyon ng House Committee on Transportation para hilingin sa Pangulo na ipagpaliban ang deadline ng consolidation. Mukhang may Diyos talaga kasi yung mga pinagdadasal natin, mukhang pinapakinggan ang ating mahal ng Panginoon. At lalo ngayon, may announcement lang, mukhang nanidig agad yung ating hinayin po. Ayon sa komite, maraming irregularidad sa pagpapatupad ng PUV consolidation. I think kung maayos lang po natin yung basic problem that we have discussed in the last hearing, particularly on the bidding process in relation to the agreement entered into by the different cooperatives and corporations with the different manufacturers, then, Mr. Chairman, we can proceed on this deadline. Kung hindi in-extend ang deadline hanggang January 31 na lang sana papayagang bumiyahe ang mga PUV na walang kooperatiba at korporasyon. Simula February 1, ituturing na sana silang kolorum at huhulihin. Sa datos ng LTFRB, halos 2,000 ruta ng jeep at UV Express sa buong bansa ang walang nag-consolidate.
Tiniyak naman ni LTFRB Chairman Chofilo Guadi sa pagdinig kanina na sapat ang mga pampublikong sasakyan kahit hindi makabiyahe ang mga hindi nag-consolidate. Yung areas na hindi po mapunuan ng mga local transport sa Bacolod, we will be issuing special permits allowing consolidated entities from outside Bacolod to fly that route. Susunod naman daw ang LTFRB sa extension na inanunsyo ng Pangulo. Bukas na bukas din po, tatawag ako ng meeting ng board. Titignan namin kung i-recalibrate namin yung aming mga gagawin para po mas lalo naming mapabigyan yung mga nasa transport group. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Unity o pagkakaisa, yan po ang mensahe ni Speaker Martin Romualdez sa Senado at Kamara, partikular sa issue ng charter change. Nagbabalik si Banan Enriquez. Hindi na raw papatulan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga birada sa kanya ng ilang senador kaugnay sa charter change. Nirerespeto raw ni Romualdez ang manifesto ng mga senador kahit hindi siya sang-ayon dito. Ang tinutukoy na manifesto ay tungkol sa pagkontra ng Senado sa pagpapapirma para sa People's Initiative na layong magkasamang bumoto ang Senado at Kamara. Dagdag pa ng House Speaker, handa siyang makipagtulungan sa Senado sa pagsulong ng resolusyon para talakayin ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. This is a welcome development if the House and the Senate can work together in unity. Because that has always been the message of the President para sa taong bayan lahat ang ginagawa natin dito. Asahan mo to, araw-araw, wala kaming inisip dito sa Kongreso kung paano natin may bibigay ng mas magandang buhay sa lahat ng Pilipino. Ayon pa kay Romualdez, prioridad ng Kongreso ang pagluluwag sa economic provisions ng saligang batas, bagamat hindi raw isinasantabi ang diskusyon sa mga probisyong politikal. Sa lahat talaga ng mga issues, yung ekonomiya ay talagang nakapa-importante. Pero itong mga political provisions, pwede pang-usapan, pero siguro unahin muna natin yung economic. Sa gitna ng tensyon ng Kamara at Senado, na kumpleto na raw ang pirmang kailangan para umusad ang pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, 12.1% na ng mga rehistradong botante sa buong bansa ang pumirma pabor dyan. Sobra yan sa 12% requirement alinsunod sa batas. Bukod pa ito sa 3% na kailangan sa bawat legislative district. Giit ni Salceda, dapat hayaan ng Senado na taong bayan ang magdesisyon. Sa tao naman tayo makinig, hindi sa 24 tao. Unang-una, dadaan pa naman tayo sa validation. Pangalawa, dadaan pa tayo sa plebisito. Bakit tayo pakinggan ang tao? Sa plebisito, they're free to campaign against the petition that Congress should jointly. Ngayong naabot na ang target, ang susunod na hakbang ay ang paghahain ng formal na petisyon sa COMELEC. Base sa datos ng COMELEC, higit 1,000 bayan at lungsod na ang naghain na ng signature forms. Sobra pa nga raw sa 3% na required ang nakalap sa karamihan ng mga distrito. Sa kabila niyan, ayon sa COMELEC, malabo nang makapagdaos ng plebisito ngayong taon at sa 2025. Sa plebisito, pagbobotohan ng publiko kung sang-ayon sila o hindi sa mga isinusulong na pagbabago sa konstitusyon. Pero sa ngayon, gahol na raw sa oras at kapos pa sa pondo. 13 billion pesos ang kailangan para sa plebisito at wala raw ganyang halagang hawak ngayon ang COMELEC. Malamang-lamang po hihingi kami ng budget. Either supplemental budget, kung sakasakala, humihingi po kami doon sa contingency fund ng ating Pangulo. Dagdag ng COMELEC, baka sa 2026 na nila mapagbigyan ang plebisito ng People's Initiative. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagdududa ang ilang senador sa timing ng pagpapirma sa People's Initiative para sa charter change. At kapag hindi raw naagapan ang tensyon ng Senado at Kamara dahil sa tsatsya, maaapektuhan ang taong bayan. Narito ang aking report. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo kainang hapon, kinwestiyon ni Senador Jinggoy Estrada ang timing ng People's Initiative para sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Kaduda-duda raw ito dahil parating na ang midterm elections. Pushing for tsa-tsa at this time, when midterm elections are just around the corner, is not only ultimate and timely,
but also a blatant disregard of the people's mandate. Why does there seem to be a rush to tinker with our Constitution? May hinahabol ba tayong deadline? Binanatan din ng senador ang umano'y nangyayaring signature buying. Biro pa nga niya, Imbis na idiretso sa taong bayan yan, merong konting suhol, kumbaga. Well, I do not want to use the word bribery kasi na-allergic ako rin sa salitang bribery. ayon naman kay Senator Win Gatchalian, malinaw na gustong lusawin ng People's Initiative ang boses ng Senado sa Chacha. Sa People's Initiative, isinusulong ang magkasamang pagboto ng Kamara at Senado. Kung ipipilit yan, lalamunin ng mahigit 300 kongresista ang boto ng 24 na senador. Dismayado kami sa People's Initiative dahil makikita natin doon by voting jointly, tinanggal mo yung check and balance system ng ating konstitusyon. Hindi na nga ito People's Initiative, peso initiative na ito. Kapag nadomina ng Kamara ang Kongreso, kahit pa sabing economic provisions lang ng konstitusyon ang babaguhin, kung biglang magbago ang ihip ng hangin at galawin na rin ang political provisions gaya ng pag-extend ng termino at pagpapaliban ng eleksyon, mawawala ng kontrol ang mga senador. Kaya pakiusap ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay House Speaker Martin Romualdez, tanggalin lang nyo yung voting jointly. Okay na kami. Mag-usap tayo kung anong gusto ninyong mga amendments. Huwag lang nyo kaming ikastrate. Pangamba naman ni Senator G.V. Ejercito at Senator Win Gatchalian sa nangyayaring tensyon sa pagitan ng Senado at Kamara. Pag nagbangayan ang mababang kapulungan at ang Senado, magkakaroon tayo ng political crisis. Walang batas ang ma-approve. Baka yung budget hindi rin ma-approve. Maraming serbisyo ang masasakripisyo. Dagdag pa ni Gatchalian, dapat patuloy na mag-usap ang mga lider ng Senado at Kamara. At higit sa lahat, dapat daw mamagitan sa issue si Pangulong Bongbong Marcos. Wala pa raw nahawakang dokumento si Vice President Sara Duterte mula sa International Criminal Court or ICC. Si Senador Bato de la Rosa naman, aminadong takot siyang makulong. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Tila hindi nababahala si Vice President Sara Duterte sa mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes ukol sa pag-iimbestiga raw ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Nang matanong nga kanina sa isang event sa Quezon City kung may natanggap na siyang dokumento mula sa ICC, sagot lang ng bise. Wala ako natanggap na dokumento galing sa ICC. Kasunod ito ng sinabi ni Trillanes na secondary respondent si VP Sara sa ICC investigation sa war on drugs ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, may mga nakitang ebidensya raw na nagtuturo na si VP Sara ang nag-apruba umano sa tokhang operations noong siya pa ang mayor ng Davao City. Kasama raw dyan ang Davao Death Squad na sangkot sa umano'y extrajudicial killings. Bagay na tinabla na ni VP Sara sa pahayag kahapon, kung saan giniit niyang hindi siya sasali sa proseso na anyay magbibigay ng kahihiyan sa Pilipinas. Ang isa pang nadadawit sa ICC investigation na si Senator Bato de la Rosa na PNP chief noon, aminadong takot siyang makulong. Ang takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. I love my apo very much. Tapos lalaki sila na wala silang apo, wala silang lolo. Paano ko dadalhin sa dahig yun, just in case makulong ako? Sa kabila niyan, nanindigan si Senator Bato na wala siyang ginawang mali. Nitong Lunes lang nang sabihin ng senador na handa siyang magpaimbestiga at kahit pa magpakulong sa ICC kung ipag-utos ng palasyo. Binuweltahan din niya ang sinabi ni Trillanes na bilang na ang mga araw ni dating Pangulong Duterte bago maaresto ng ICC. Giit niya, si Trillanes ang destabilizer o nagbibigay lamat ng relasyon ng pamilya Duterte sa administrasyong Marcos. Sagot naman dyan ni Trillanes, tama na ang salita. Magpakalalaki daw si De La Rosa at sa ICC na lang magpaliwanag. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Taken out of context daw ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa susunod eleksyon. Sinabi ng Vice Presidente sa isang event na sa Quezon City. Ayon kay VP Sara, malinaw ang pahayag niya nitong Lunes na nagbabalak siyang tumakbo muli. Bagamat hindi pa malinaw kung anong posisyon at kung kailang halalan. Hindi pa rin daw nakakausap si Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara tungkol dito.
Sa isang panayam nitong Lunes, sinabi ni PBBM na baka testing the waters or sinusubukan lamang ng pangalawang Pangulo ang magiging reaksyon ng publiko. I think ang confusion is piecemeal ang appreciation ng mga tao doon sa mga sinasabi ko. Ibig sabihin, tinatanggal nila ang isang linya para sabihin kung ano yung gusto nila na interpretation. Bukod dyan, nagsalita na rin si VP Sara sa umuugong na hidwa nila ni Speaker Martin Romualdez. Nang matanong siya kung kumusta ang relasyon nila ng House Speaker, sinabi ni VP Sara na ipapaliwanag niya ito gaya ng naging paglalarawan ni Senator Amy Marcos. Marami ang hindi nakakaintindi kung bakit inaatake mo ang kaalyado ng administrasyon. Hindi ako makaspekulate kung anong iniisip ni Speaker Martin Romualdez. Hindi ko siya kilala na nang malalim. Hindi malalim yung pagkakaibigan namin. Bumababa ang antas ng tubig sa malalaking dam sa Luzon dahil sa mas kaunting pag-ulan na epekto ng El Nino. Sa uling datos ng Pag-asa, nasa below normal o mas mababa sa karaniwang level ng tubig ang 4 na dam sa Luzon. Kabilang dyan ang Ipo Dam sa Norzagaray, Bulacan na nasa 98 meters na lang ngayon. Buwaba rin sa 253 meters ang tubig sa San Roque Dam sa Pangasinan. Below normal din ang water level sa Pantabangan at Bagat Dam. Nasa normal water level naman ang Angat Dam sa Metro Manila pero buwaba rin ito ng 0.14 meters. Ayon sa Pag-asa, wala pa namang dapat ikabahala sa magiging epekto nito sa supply ng tubig sa bansa. Yun nga lang, posibleng buwaba pa ang water level sa mga dam dahil sa matinding tagtuyot na mararanasan hanggang Pebrero. Hindi rin daw sapat ang mga pag-ulan na dala ng amihan at shear line. Sa ngayon, makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil sa shear line ang Bicol, Quezon, Oriental Mindoro, Romblon at Marinduque. May chance ring umulan sa Cagayan Valley, Aurora, gayon din po sa Cordillera Administrative Region, pati na dito sa Metro Manila dahil po yan sa amihan at localized thunderstorms. Susunod, pamilya ng Pilipinong suspect sa pagpatay sa mag-asawang Hapon sa Tokyo, Japan, eksklusibong nakausap ng News 5. Suspect na overseas worker may inamin. At si good boy Kim Son-ho magbabalik Pilipinas. At magbabalik kami sa Frontline Tonight. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang pamilyang Pilipinong sangkot sa pagpatay ng mag-asawang Hapon sa Tokyo, Japan. Ang suspect meron ding inamin matapos makita ang DNA sample niya sa mismong crime scene. Nasa frontline briefing yan si Reniel Pawit. Siyempre, mag-isa akong babalik sa Japan wala akong kasamang Pinoy. So, ayan, samahan niyo ako sa mga gagawin ko dito. Setyembre noong nakaraang taon pumunta sa Japan si Brian De La Cruz. Pagtatrabaho sa isang solar farm ang kanyang pakay roon. Pero nitong Lunes, inaresto siya ng Japanese police dahil sa pagkakasangkot sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Adachi Ward, Tokyo. Siya ang kasama ng isa pang Pinay na si Hazel Morales na nakitang nasa crime scene bago at matapos ang krimen. Sa impormasyon mula kay OWA Administrator Arnel Ignacio, inamin ni Brian na iniwan nga nila ni Morales ang labi ng mag-asawang Takahashi. Wala pa namang pag-amin na sila ang pumatay sa mag-asawa. Nananatiling abandonment of corpse ang asunto laban sa dalawang Pinoy na nakuha ng nagtatapon ng dugo ang damit malapit sa crime scene. Sa bahay na ito sa Cabanatuan, Nueva Ecija, lumaki si Brian. Eksklusibo ring humarap sa News 5 si Lola Feli. Siya ang nagpalaki kay Brian. Ako nakatulog na saman. Isipin mo, nasa malayong lugar. Walang kamag-anak. Sino magbibigay ng damit? Pagkain. Sino mag-aalala ron? Andito kami lahat. Hindi raw nila lubos maisip kung paanong masasangkot sa krimen si Brian. Hindi marunong makipag-away yan, hindi marunong makipag-kuana yan, inuman din, inuman doon, hindi. Andito lang siya talaga. Tumpaman, tinusumpa ko talaga. Hindi rin daw nababanggit ni Brian sa kanyang pamilya ang tungkol kay Hazel Morales. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nagsagawa ng DNA testing sa mga dugo na nakita sa crime scene. May mga dugo sa sahig na tumugma raw sa DNA sample ni Brian.
Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, nais ipaabot ni Hazel sa kanyang pamilya na maayos ang kanyang sitwasyon. She has her lawyer already. It's a court-appointed lawyer, and under Japanese law, the Japanese criminal procedure, they usually provide, top-notch lawyers, court-appointed lawyers. Nevertheless, she knows that the embassy is ready to provide another private lawyer, expenses paid by the government if she so desires. Bukas nakatakdang bisitahin ng ilang opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo si Brian. Nag-abiso raw ang Japanese government na bawal munang tanungin ng mga Filipino official si Brian tungkol sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Muling naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Kinimpimulo yan ng Department of Foreign Affairs spokesperson na si Teresita Daza sa News 5. Hindi na niya dinetali ang dahilan ng panibagong diplomatic protest. Pero matatandang noong January 12, tinaboy ng mga Chinese vessels ang ilang mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc na sakop ng West Philippine Sea. Ayon sa DFA, 4 na diplomatic protest na ang inihain natin laban sa China ngayong 2024. Samantala, nagkomento naman ang Chinese Embassy sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na sumusunod ang Pilipinas sa One China Policy. Kinatutuwa daw nila ang pagkilala ni PBBM sa naturang polisiya. Muli rin nilang giniit na probinsya ng China ang Taiwan at China lamang ang pwedeng mamahala rito. Walang bagong buwis na ipatutupad ngayong taon ayon sa Department of Finance. Sa kanyang unang press conference bilang bagong kalihim ng ahensya, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi raw siya tatanggap ng mga panukala na may kinalaman sa pagpapataw ng bagong buwis. Hindi na rin daw matutuloy ang panukalang excise tax sa mga sigarilyo at matatamis na inumin. There are no plans of imposing additional new taxes. I think our first job is to collect what is on the table. Like I said, number one, inflation is high. When you impose taxes, that is also inflationary. So I don't think now is the time to impose very high taxes. Mahigpit ding binabantayan ni Secretary Recto ang inflation o yung antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bagamat bumaba na ito sa 3.9% mula sa 6%, target pa rin niya pababain ng Administrasyong Marcos. Isa sa mga nakikitang solusyon ni Recto, taasan ang produksyon sa agrikultura. Susunod, Pastor Apollo Kibuloy, binanata ng pag-iimbestiga sa kanya ng Senado. Lalaki sa Amerika naggigitara habang inooperahan sa utak. Bakit kaya? At silipin natin ang iconic na Avatar state sa live adaptation ng Avatar, Last Airbender. I'm the Avatar and I'm gonna save the world. With my friends. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Tinawag na bogus ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagdinig ng Senado sa umunay pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. May buwelta naman sa kanya si Senator Risa Ontiveros. Narito ang aking report. Sumagot na si Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa mga akusasyon ng pang-aabuso umano niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa audio recording na nilabas ng kanilang grupo, tinawag ni Kibuloy na bogus ang ginagawang pagdinig sa Senado. You are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect because you don't respect my constitutional rights. Questionable raw ang kredibilidad ng mga testigo na humarap sa Senado. Gate ni Kibuloy, binayaran lang ang mga ito para magsalita laban sa kanya. Ang isa pang araw na nagpakilalang biktima, nagsampa na noon ng kaso laban sa kanya pero ibinasura ng korte sa Davao City. Kaya hindi raw siya haharap sa Senado, lalo na sa mga pagdinig na pinangungunahan ni Senator Risa Ontiveros. I will not subject myself to injustices that are done in the cloak of a Senate hearing. I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran, I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Ayon pa kay Kibuloy, kung naniniwala raw si Senator Ontiveros sa mga testigo, dapat idiretso nila sa korte ang mga reklamo. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Ontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte
magdemanda kayo. Sagot naman dyan ni Senator Ontiveros, dapat humarap na sa Senado si Kibuloy para siya mismo ang sumagot sa mga akusasyon. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima, kaya siya ang dapat sumagot. Matatanda ang pinasampina na si Kibuloy para dumalo sa susunod na pagdinig ng Senado. Libo-libo na nakapanood sa kumakalat na video na nagsasabing kasabwat daw ng CPP-NPA si Speaker Martin Romualdez. Kaugnay yan ang panggigipit umano ng Kamara sa SMNI. I-fact check po natin yan. So sino po ang may malaking pakinabang dito sa nangyayari sa SMNI? Ang CPP, NPA, NDF. Ang tanong, yan ang matinding pahayag ni Eric Celis, isang host mula sa Sunshine Media Network or SMNI. Ayon pa kay Celis, kasabwat daw si Speaker Martin Romualdez ang rebelding grupo sa panggigipit na ginagawa ng Kongreso sa naturang istasyon. Matatandaan na ang SMNI ay nahaharap sa suspension mula sa MTRCB at sa NTC dahil umano sa ilang insidente ng pagbabanta at maling impormasyon sa mga programa nito. Sa ngayon, ang video na naglalaman ng pahayag ni Celis ay meron na pong higit 10,000 views at halos 800 na comments. Pero mga kapatid, ang mga pahayag na yan ay wala pong basehan. Sinuri po yan ng ilang fact-checking partners ng Facts First PH. Walang kinalaman ng CPP, NPA, NDF sa mga suspensyon na kinakaharap ng nasabing istasyon. Ang suspensyon ay mula sa mga ahensya ng gobyerno na nag-ugat sa reklamong inihain ng Kongreso. Bukod po dito ay wala pong patunay na si Romualdez ay may koneksyon sa grupo ng CPP, NPA, NDF. Maski ang Partido ng Lakas CMD na pinamumunuan ng Speaker ay wala pong kaugnayan sa rebeldeng grupo. Sa panahon ngayon ay marami tayong mapapanood o mapabasa na iba't ibang pahayag kaya't maging mapanuri po tayo sa ating mga pinaniniwalaan kung ito ba ay may basihan o wala. Star-studded ang 41-man pool ng USA basketball team para sa 2024 Paris Olympics. Kasama dyan sina King LeBron James na huling naglaro sa London Olympics noon pang 2012. Makakasama niya ang iba pang NBA superstars sa sina Stephen Curry at Kevin Durant. Pasok din sa pool si reigning MVP Joel Embiid. Kasama rin sina Jason Tatum, Kyrie Irving, Chris Paul at marami pang iba. Sa 41-man pool na yan, pipiliin ang Final 12 ng Team USA para sa 2024 Paris Olympics. Si Steve Kerr ng Golden State Warriors ang kanilang head coach. Showbiz Tonight na tayo. Finally, inilabas na ang pasilip sa much-awaited live adaptation na Avatar: The Last Airbender. At eto pa, may dugong Pinoy ang gaganap sa bida nitong si Aang. Yan at iba pang latest sa Hollywood sa report na to. Pasabog sa effects at pangmalakasan ng fight scenes. Ganyan ka-intense ang unang pasilip sa much-awaited live-action series na Avatar: The Last Airbender. Base ang kwento at characters nito sa original cartoon version. Gaya ng muling paggising ni Aang, ang Fire Nation, sina Katara at Sokka, played by Asian stars Gia Wentillo Tarbel at Ian Owsley. Pati na si Prince Zuko na ginampanan ni Dallas James Liu. At kahit ang iconic na si Appa, pero this time, isang Filipino-Canadian child star ang gaganap kay Aang, na si Gordon Cormie. Mapapanood na ang Avatar: The Last Airbender sa Netflix simula February 22. Dismayado ang Hollywood actor na si Ryan Gosling matapos hindi ma-nominate sa 2024 Oscars ang Barbie co-star niyang si Margot Robbie at direktor nilang si Greta Gerwig. Kabilang si Margot sa mga inaasahang mapapasama sa Best Lead Actress nominees, habang sa Best Director category naman si Greta. Sabi ni Ryan,
Wala ang character niyang si Ken kung wala si Barbie, played by Margot. Hindi rin daw mabubuo ang pelikula kung wala ang direktor nilang si Greta. Sina Margot at Greta raw ang dahilan kung bakit gumawa ng kasaysayan at pinag-usapan sa buong mundo ang Barbie movie. Sabi pa ng aktor, hindi makikilala ang pelikula kung wala ang talento at husay ni na Margot at Greta. Sa kabila nito, thankful naman si Ryan na nanominate siya sa Best Supporting Actor category. Sa March 10 sa Dolby Theater sa Hollywood ang awarding ceremony ng 2024 Oscars. Beautiful and proud. Ganyan naman ang peg ng singer na si Selena Gomez sa huli niyang Instagram story na before and after picture niya in her bikini. Caption dyan ni Selena, "I am not perfect but I am proud to be who I am." Say pa ni Selena, "Sometimes I forget it's okay to be me." Hinala ng ilang marites online, pinost yan ni Selena after niyang mabash sa Golden Globes dahil sa kanyang katawan. Pero paliwanag dyan ni Selena, dahil yan sa kanyang gamot sa sakit niyang lupus. Patikim pa lang yan sa ating showbiz tonight. Magchichikahan pa tayo mamaya. Abangan ang makapigil hiningang pagsagip sa isang bata sa Amerika na natrap sa nagyayelong sapa. At sabay-sabay tayong kiligin sa latest comeback ni K-pop star IU featuring BTS-V. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. To the rescue ang mga pulis sa isang batang natrap sa gitna ng nagyayelong sapa sa Arkansas sa Amerika. Nadatna ng mga pulis na umiiyak ang bata. Nakababad siya sa tubig at hindi makaahon dahil sa dulas ng yelo. Gamit ang ilang equipment, hinila ng mga pulis ang bata. Buddy, come on. Nang makaahon, agad dinala sa ospital ang bata. Wala namang detalye kung paano napunta ang bata sa nagyelong sapa. Intense ang aktingan at pagiging sweet ni na IU at BTS member V sa bago at trending nilang music video na Love Wins All. Kilig overload sina IU at V sa music video. Mag-couple sila sa MV na parehong hinahabol ng isang mysterious box. At this time, Best Actor and Actress ang peg nila dahil sa husay sa pag-arte. Bago yan, matatanda ang Love Wins ang original title ng kanta pero napunayan ng ilang fans dahil sa hindi raw ito inklusibo. Sa kabila niyan, trending pa rin sina IU at V dahil sa kanta. May mahigit 12 million views na yan and still counting sa YouTube. Ito ang isa pang chika. Babalik dito sa Pilipinas si Good Boy Oppa Kim Son Ho. Sa announcement ng Make It Live Asia, nakatakdang dalhin dito sa bansa ni Son Ho ang Asia tour niyang Colorful. Gaganapin yan sa April 13 sa Mall of Asia Arena. Wala pang detalye sa ticket selling. Last December lang nang huling bumisita sa bansa ang Good Boy Oppa sa 2023 Asia Artist Awards. Bumida si Son Ho sa mga hit K-drama gaya ng Startup, Hometown Cha-Cha-Cha at marami pang iba. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, nagigitara habang inooperahan sa utak ang isang lalaki sa Miami, Florida. Pero hindi lang basta pang sound trip ang pagigitara niya sa operasyon.
Tumor's coming out beautifully. Yan si Christian habang nasa operating room para sa kanyang brain tumor. Ayon sa mga doktor, nasa mahirap na lokasyon ang tumor sa kanyang utak. Malapit daw ito sa mga ugat na kumokontrol sa kanyang mga kamay. Kung hindi maagapan, posibleng hindi maigalaw ni Christian ang kanyang mga kamay. Gitarista pa naman siya. Bahagi ng procedure ang pagigitara niya para mamonitor ang ng mga doktor ang galaw ng ugat sa kanyang utak habang inooperahan. Successful naman ang operasyon at nagpapagaling na siya ngayon. Baka hindi yung ugat yung malapit sa tumor. Yung tumor na sa bahagi ng utak, yung primary motor cortex tawag doon eh. Yeah, para makapag-play ka, syempre, command ng Galing, utak yun. Gigitara habang ano. Parang feeling ko pag ako hinimatay na ako dahil alam kong inooperahan ako. Tingin ko hindi ako papayag. ang brain naman basically has no nerve endings eh. So they can operate on the brain without any pain. Pero dapat inooperahan. Yung nga lang. Ko yung, oo, di ba? Yung willpower mo na nagising ka. Hindi ko kaya. Yung nga lang, kailangan lagarin mo na yung scalp. Yan po, ang 45 minuto pag-himayos malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa balita. Ako po si Mean Los Baños. Ako na po si Adling Gao. Magandang gabi.